Babasahin ko po aga. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Numbers chapter 20. Babasahin ko po yung verses 1 to 29. Sundan niyo na lang po ako sa inyong mga Biblia. Ang mga anak ni Israel, ang buong kapulungan ay dumating sa ilang ng Sin ng unang buwan. At ang bayan ay nanatili sa Kades. Si Miriam ay namatay at inilibing doon. At walang tubig na mainom ang kapulungan at sila'y nagpulong laban kina Moises at Aaron. Nakipag-away ang bayan kay Moises at nagsabi, "Sana ay namatay na kami nang mamatay ang aming mga kapatid sa harap ng Panginoon. Bakit ninyo dinala ang kapulungan ng Panginoon sa ilang na ito upang kami at ang aming mga hayop ay mamatay dito? At bakit ninyo kami pinaahon mula sa Ehipto upang dalhin kami sa masamang lugar na ito? Hindi ito lugar na bukirin o ng igos o ng ubasan o ng mga granada, at dito'y walang tubig na mainom." Sina Moises at Aaron ay umalis sa harap ng kapulungan at nagtungo sa pintuan ng toldang tipanan at nagpatira pa. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagpakita sa kanila. Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, "Kunin mo ang tungkod at tipunin mo ang kapulungan, ikaw at ang kapatid mong si Aaron. At magsalita kayo sa bato sa harapan nila upang magbigay ito ng kanyang tubig. Sa gayon ka maglalabas ng tubig para sa kanila mula sa bato. Gayon ka magbibigay ng inumin para sa kapulungan at sa kanilang mga hayop." At kinuha ni Moises ang tungkod sa harap ng Panginoon na gaya ng iniutos sa kanya. Tinipon ni na Moises at Aaron ang kapulungan sa harap ng malaking bato at kanyang sinabi sa kanila, "Makinig kayo ngayon, mga mapaghimagsik. Ikukuha ba namin kayo ng tubig sa malaking batong ito?" Itinaas ni Moises ang kanyang kamay at 2 ulit na hinampas ng kanyang tungkod ang malaking bato at ang tubig ay lumabas na sagana. At uminom ang kapulungan at ang kanilang mga hayop. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Sapagkat hindi kayo sumampalataya sa akin upang ipakita ang aking kabanalan sa paningin ng mga anak ni Israel, kaya't hindi ninyo dadalhin ang kapulungang ito sa lupain na aking ibinigay sa kanila. Ito ang tubig ng Meriba, na kung saan nakipag-away ang mga anak ni Israel sa Panginoon at ipinakita niya sa kanila na siya ay banal." Si Moises ay nagsugo sa mga hari sa Edom mula sa Kades. "Ganito ang sabi ng iyong kapatid na Israel, alam mo ang lahat ng kahirapan na dumating sa amin, kung paano ang aming mga ninuno ay pumunta sa Ehipto at kami ay nanirahan sa Ehipto ng matagal na panahon at pinahirapan kami at ang aming mga ninuno ng mga Ehipsyo. Nang kami ay dumaing sa Panginoon ay pinakinggan niya ang aming tinig at nagsugo siya ng isang anghel at inilabas kami sa Ehipto. At ngayon kami ay nasa Kades na isang bayan na nasa dulo ng iyong nasasakupan. Ipinapakiusap ko sa iyo na paraanin mo kami sa iyong lupain. Hindi kami daraan sa kabukiran o sa ubasan. Hindi kami iinom ng tubig sa mga balon. Kami ay daraan sa daan ng hari. Hindi kami liliko sa dakong kanan o sa kaliwaman hanggang sa makaraan kami sa iyong nasasakupan." Sinabi ni Edom sa kanya, "Huwag kang daraan sa aking lupain, baka salubungin kita ng tabak." At sinabi ng mga anak ni Israel sa kanya, "Kami ay aahon sa lansangan at kung kami at ang aming mga hayop ay iinom ng iyong tubig, ito ay babayaran ko. Pahintulutan mo lamang ako na makaraan, wala nang iba pa." Ngunit kanyang sinabi, "Hindi ka makakaraan." Ang Edom ay lumabas laban sa kanya na may dalang maraming tao at may malakas na hukbo. Ganito tumanggi ang Edom na paraanin ang Israel sa kanyang nasasakupan, kaya't ang Israel ay lumayo sa kanya.
Sila at ang buong kapulungan ng mga Israelita ay naglakbay mula sa Kades at nakarating sa bundok ng Hor. At sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron sa bundok ng Hor, sa hangganan ng lupay ng Edom. Si Aaron ay ititipon sa kanyang bayan. Siya hindi papasok sa lupain na aking ibinigay sa mga anak ni Israel, sapagkat kayo'y naghimagsik laban sa aking utos sa tubig ng Meriba. Dalhin mo sina Aaron at Eleazar na kanyang anak sa bundok ng Hor. Hubaran mo si Aaron ng kanyang mga kasuotan at isuot mo kay Eleazar na kanyang anak, at si Aaron ay ititipon sa kanyang bayan at doon siya mamamatay. Ginawa ni Moises ang iniutos ng Panginoon, at sila'y umahon sa bundok ng Hor sa paningin ng buong kapulungan. Hinubaran ni Moises si Aaron ng kanyang mga kasuotan at sinuot kay Eleazar na kanyang anak. Namatay si Aaron doon sa tuktok ng bundok, at sina Moises at Eleazar ay bumaba sa bundok. Verse 29, nang makita ng buong kapulungan na si Aaron ay patay na, ang buong sambahayan ni Israel ay tumangis para kay Aaron sa loob ng 30 araw. Ito po ang salita ng Panginoon. Gandang umaga po muli, mga kapatid. Tayo ay dadako sa pag-aaral ng kanyang salita dito sa Aklat ng Mga Bilang sa pagpapatuloy ng ating series dito. At itong series na ito pinamagatan nating God in the Wilderness. Matagal na ang kasabihang ito at palagay ko ay familiar kayo. Ang sabi ay, those who don't remember the mistakes of the past are doomed to repeat them. Ito ay isang saying na kinoin ng isang American philosopher na si George Santayana. Napaka well-known ito and widely used because there is so much truth in it. At I think we can apply this in many areas of life. Kung wala tayong basic knowledge sa church history, ang isang individual na Kristiyano at ang isang iglesyang lokal ay maaring maulit niya yung pagkakamali sa nakaraan, maging ang mga pagkakamali pagdating sa mga practices ng nakaraan. Alam niyo mga kapatid, marami sa mga major evangelical doctrines na meron tayo sa ating panahon ngayon ay resulta ng extensive na pag-aaral ng mga, pwede nating sabihin, mga dalubhasa sa nakaraang mga henerasyon. Hindi tayo ang mga unang nag-aral ng Bible. Hindi tayo ang mga unang nakatuklas ng mga doktrina dito sa salita ng Diyos. Maraming mga nag-aral sa nakaraan. At yung mga pag-aaral nila ay nagresulta sa mga paniniwala natin sa ating panahon ngayon. So marami doon ay talagang pwede nating sabihin na utang din natin sa kanila. No? Similarly, marami ring mga maling paniniwala. Ang tawagin natin ay cultic doctrines ngayon na matagal nang kinondem bilang huwad, bilang mali ng mga konseho sa nakaraan, minsan ay bumabalik sa panahon natin ngayon dahil nga sa kawalan ng kaalaman sa nangyari sa kasaysayan. Kaya mahalaga ang pag-aaral ng history. It is important to study church history to preserve both what the theologian calls orthodoxy or the right doctrine or orthopraxy or the right practice. Now, ito yung problema sa mga anak ni Israel nung sila'y naglalakbay sa ilang patungo ng lupang pangako, na kalimutan nilang alalahanin ang kanilang mga dating pagkakamali. Dahil nakalimutan nila yung mga dating nilang pagkakamali, nauulit nila sa pangkasalukuyan nilang buhay. Dito sa Book of Numbers, especially Numbers 20, nandito na tayo sa Numbers chapter 20, malapit nang matapos ang kanilang paglalakbay sa ilang. Malapit na. At dito, ay pwede nating sabihin, nakarecord sa atin dito, sa chapter 20, ang ika-40 taon ng kanilang paglalakbay. So nasa 40th year na sila ng paglalakbay mula nang sila ay umalis doon sa Ehipto. Now, ang isa sa patunay niyan ay dahil dito sa chapter 20, binasa natin ngayon,
ay nakarecord yung kamatayan ni Aaron, yung punong pare, yung pinaka-high priest na si Aaron, na i-record yung kanyang kamatayan doon sa Mount of Hor, no, sa taas ng bundok, doon siya namatay. At kung babasahin natin ng advance itong Book of Numbers, punta tayo sa chapter 33, verse 38, mababasa natin yung ganito. Para patunayan na sa 40th year na itong bahaging ito ng ating pong pag-aaral. Ano? Sabi sa chapter 33, verse 38, and Aaron, the priest, went up to Mount Hor at the command of the Lord and died there. Ito na, in the 40th year, after the people of Israel had come out of the land of Egypt, on the first day of the 5th month. So, ito yung punto na kinasabi ko kanina, nasa nasa 40th year na sila ng kanilang paglalakbay. So, ano ba ang natutunan nila sa buong paglalakbay na ito in the course of 40 years? Ang sagot nito na malungkot ay mukhang wala. Kasi nakalimutan nila kung ano ang nangyari sa nakaraan. Nakalimutan nila yung mga pagkakamali nila noon at kaya nauulit nila maging sa pangkasalukuyan nilang buhay. At this time, magko-concentrate tayo doon sa reklamo na nangyari sa lugar na kung tawagin ay Meriba. So ano yung reklamo nila? Nagreklamo sila. At pinaratangan nila si Moses at saka si Aaron na dinala sila sa isang lugar na wala namang tubig. Mamamatay sila sa uhaw doon. Pati yung kanilang mga cattle, pati yung kanilang mga hayop, walang maiinom. Pero nais mo sabihin, mga kapatid, hindi ito ang unang pagkakataon na na-encounter nila yung ganong sitwasyon. Ang totoo, paglabas nila sa Ehipto, mga ilang panahon pa lang, ng kanilang kalalabas lang sa Ehipto, nang nakarating sila sa, kung tawagin ay wilderness of sin, nagreklamo rin sila sapagkat walang tubig nung panahon na yon. Pero nag-provide ang Panginoon ng tubig. Sa kanyang biyaya, nakainom silang lahat. Oh. At pagkatapos ng 40 taon, ganito na naman ang sitwasyon. Nandito sila sa Meriba. Nagreklamo na naman sila dahil walang tubig. Pero nagbigay uli ang Panginoon ng tubig na maiinom sa nila. Yun ay biyaya ng Diyos. Now, titingnan natin itong account na ito para malaman natin ang mga mahalagang leksyon. Pero ito yung mensahe na gusto kong bigyang diin. Rebellion is a serious sin. But God's grace is greater than our sin. Ang paghihimagsik ay isang seryosong kasalanan. Ngunit, ang biyaya ng Diyos ay talagang mas malaki, mas dakila kaysa sa kasalanan na meron tayo. So meron akong dalawang headings. Una, tingnan natin the surface of past sins. And then, pangalawa, the simulation of the past sins. Pag sinabing surface, yung pagbalik nung dati nilang kasalanan. Yung simulation ay pagkopya, paggaya nung dati nilang kasalanan. So, the surface and the simulation. So, under this first heading, makikita natin yung revisitation ng dati nilang complaint. The past complaint revisited. The past complaint revisited. Now, binanggit ko kanina na ang mga Israelita, hindi ito ang first time na humarap sila sa isang krisis na walang tubig na maiinom sila kasama ng kanilang mga hayop. Sapagkat 40 years earlier, so 40 taon na ang nakakaraan, humarap sila sa ganitong sitwasyon. Ito ay nangyari sa wilderness of sin. No? Tama-tama yung nangyari. Wilderness of sin. Talagang nagkasala kasi sila ron eh. Ayan ay makikita nyo sa Exodus chapter 17 verses 2 to 3. Hindi na natin babasahin. Doon sa pangyayaring yon, ganon din yung akusasyon nila kay Moses. Bakit nyo kami dinala rito? Walang tubig. So, chinarge sila si Moses doon sa bagay na yon. So, ang ginawa ng Panginoon, inutusan niya si Moses kung ano yung dapat gawin. At binigyan ng Panginoon ng instruction si Moses. At sabi niya ng Panginoon sa kanya, kunin mo yung tungkod mo
at paluin mo yung bato doon sa Horeb. Ang tawag doon ay the rock at Horeb. Paluin mo. Pagpalo niya, lumabas yung tubig. Nakainom silang lahat. So ito yung unang test. Ito yung unang pagkakataon na pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang himala na lumabas ang tubig sa isang bato doon sa Horeb sa pamamagitan ng pagsunod ni Moses doon sa utos ng Diyos na paluin niya ng kanyang tungkod yung bato. At doon nakita natin, graciously, ay tinugon ng Diyos ang pangangailangan ng bayan ng tubig, nakainom silang lahat ng tubig at maging ang kanilang mga daladalang hayop. So the past complaint revisited. No? At ngayon, narito na naman. No? Meron na namang complaint. Ganon din ang pangyayari. So pumunta tayo sa pangalawang bahagi. The present complaint revitalized. Yung una, sinabi ko, binisita yung dating reklamo. Ngayon naman, pinaigting yung dating reklamo sa pangkasalukuyang reklamo. Yung brief recap natin, nakita natin kung paano parehong-pareho yung nangyari. 40 years before and now 40 years later, narito, pareho ng sitwasyon. Nag-surface uli yung ganung pangyayari. Pero, at this point in time, na-revitalize, na-intensify yung kanilang mga reklamo. No? Bagamat ang totoo, ang problema lang naman kulang sila ng tubig. Walang maiinom. Pero yung kanilang complaint ay dumami. Dumami. Para bang bilang pinagkaiba to doon sa halimbawa, meron kang kinomprontang isang tao, kung sino man yan, kamag-anak mo, kasama mo sa bahay, o kasama mo sa trabaho, o kasama mo sa church, parang ganyan. Halimbawa, ang problema ay, bakit mo kinalimutang ilak yung pintuan kagabi? Nang tama. Baka may pumasok na magnanakaw o kaya pasukin tayo ng masamang loob. Paano na lang? So yun ang kinompronta mo siya. Pero nung kinompronta mo siya doon sa pagkukulang niya na ilak yung pinto, meron ka pang inilabas na iba pang mga reklamo na ngayon mo lang nilabas. No? Tulad nung limang buwan na ang nakakaraan, no? Hindi mo pa nababayaran yung utang mo sa akin, 100. No? Nakalimutan mo. At 4 na buwan na ang nakakaraan, nakalimutan mong patayin ang mga ilaw sa gabi. 3 buwan na ang nakakaraan, nakalimutan mong maghugas ng plato. 2 buwan na ang nakakaraan, late ka doon sa meeting natin. So ngayon, yung argumento nag-escalate beyond just the door issue. Because suddenly, binalik mo yung mga bagay na 5 buwan na ang nakakaraan pero hindi mo sinabi sa kanya. So in the same way, itong mga Israelita, ang immediate problem lang nila, wala silang tubig na maiinom. Pero, kaya bang bigyan ng solusyon ng Diyos yun? Of course, kayang-kaya ibigay ng Panginoon ng solusyon na yan. No? Pero, alam nyo mga kapatid, yung reklamo nilang yun, ay naging pinatawag na, parang pwede nating sabihin parang, ano bang tawag doon yung sa swimming pool, no? Talunan, no? Parang naging daan para kanilang i-voice out pa yung iba pa nilang mga grievances kay Moises at saka kay Aaron. Basahin natin, verses 4-5. Why you have brought the assembly of the Lord into this wilderness? That we should die here na. No? So, ang isa pang reklamo nila, mamamatay kami rito. Ba't mo kami dinala rito para mamatay? Both we and our cattle. And why have you made us come out of Egypt, that was 40 years ago, to bring us in this evil place? Now, imagine yung kanilang charge kay Moses at kay Aaron. No? Ang charge nila, ba't mo dinala kami rito para mamatay? Ang naisip nila kagad, kamatayan na. No? Pagkatapos, ang tinawag nila yung lugar na yun na pinagdalhan ay evil place. Now, sa isang commentator na nabasa ko, yung attitude daw na ito ng mga Israelita
Ang tawag niya ay catastrophizing. Parang galing sa salitang catastrophe. Catastrophizing. It means they painted the situation in the wilderness as far dark colors than is really warranted. Sabi talagang pinatindi na nila yung pangyayari kahit na hindi naman talaga nila tiyak na ganun ang mangyayari. Isipin mo, ang kulang lang naman ay tubig at wala silang mainom, pero marami nang nag-escalate sa kanilang mga isip. Ano nang iniisip nila? Mamamatay na sila. Yun na kagad ang nasa isip nila. Death na. Alam nyo, minsan yung attitude na yan, meron din sa atin di ba? Nagpo-project tayo ng worse even if we are not sure that it will happen. Palagay ko, hindi ko mapoprovide ang pangangailangan ng pamilya ko kung ganito lang ang kita ko. Palagay ko, hindi ako makakasurvive kung mauubos na yung aking savings. Palagay ko, hindi ako makakapag-commit ng aking sarili sa gawain, sa church, kung napakadami kong responsibilidad sa pamilya at sa aking trabaho. Ang tawag doon ay catastrophizing. No? You are painting the dark colors than it should be. Instead of catastrophizing, why we need to take our concern to the Lord and trust in His goodness and power to provide for our situation. Gaano ba natin pinagtitiwalaan yung sinasabi sa Matthew chapter 6, verse 33? Anong sabi sa Matthew 6:33? Unahin muna ninyo ang aking kaharian at ang aking katwiran, at lahat ng ito ay idadagdag ko sa inyo. Kaano natin pinagtitiwalaan yung pangako ng Diyos na yun? Catastrophizing. So, yun ang unang problema na nakita natin dito. Nag-surface yung dating kasalanan. Ang kasalanan ng pagiging rebelde, ang kasalanan ng kawalan ng pananampalataya, ang kasalanan ng kanilang katigasan ng kalooban sa harapan ng isang Diyos na banal. Now, tingnan natin yung pangalawang bahagi, the simulation of past sin. Katulad, ang ginamit kong salita ay simulation. Ibig sabihin nun ay imitation. Ginaya yung dating kasalanan. Now, papaliwanag ko kung bakit yun ang ginamit kong salita. Ang main focus ng chapter 20, ang totoo, hindi yung kasalanan ng bayan na ito na nagreklamo sila sa Panginoon dahil walang tubig. Of course, seryoso yung kasalanan na yun. Pero yung main focus ay doon sa tugon ni Moses at saka ni Aaron, doon sa reklamo ng bayan. Yung naging tugon, doon nag-focus yung kwento Kasi kung mapapansin ninyo, nagreklamo yung bayan, pero hindi naman nagalit ang Diyos Hindi ba sila pinarusahan? Binigay ng Diyos yung tubig na kailangan nila Nag-focus yung kwento doon kay Moses at kay Aaron, doon sa naging tugon nila, matapos na magreklamo yung buong bayan dahil walang tubig. Nung simula, maganda yung naging action ni Moses at saka ni Aaron. Lumapit sila sa Panginoon at tumanggap sila ng instruction galing sa Diyos. Sa verse 8, mababasa natin, take the staff and assemble the congregation, you and your brother, and tell the rock. Papansinin niyo yung sinabi rito. Tell the rock before their eyes to yield its water. So you shall bring water out of the rock for them and give drink to the congregation and their cattle. So yung instruction ay napakalinaw. Sinunod ni Moises yung instruction at to some point. However, may nangyari. Imbis na magsalita lang siya doon sa bato. Kasi yun ang instruction Magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig. Anong ginawa niya? Hindi niya sinunod yun. Ginawa niya ang isang bagay na hindi inauthorize ng Diyos na gawin. Kaya tinawag ko itong simulation. Ginaya niya yung naging karakter ng kanyang mga kababayan. Ginaya niya yung naging ugali ng kanyang kababayan na hindi masunurin
kundi nagpapakita ng rebellion lagi sa Diyos. Moses copied and imitated the sins of the people by doing the things that he was not authorized to do. Tatlong bagay. Ang gusto ko makita niyo na hindi inauthorize ng Diyos kay Moses, pero ginawa niya. First, unauthorized speech. Unauthorized speech. Verse 10. Then Moses and Aaron gathered the assembly together before the rock, and he said to them, "Hear now, you rebels, shall we bring water for you out of this rock?" Ano sinabi niya doon sa mga tao? Pakinggan niyo ako mga rebelde. Pakinggan niyo ako mga naghihimagsik. Now, siguro sasabihin natin, Pastor, tama naman ang sinabi ni Moses. Talaga naman mga rebelde ito, mga taong ito eh. Totoo yun, pero ang problema, hindi naman inutos ng Diyos na sabihin niya yun sa mga tao. Diba? Hindi naman inutusan ng Diyos na sabihin mo, sabihin mo sa mga tao, mga rebelde kayo. Hindi yung sinabi ng Panginoon. At ginawa niya ang kanyang sarili na kung sa mga taong ito, ng kanyang ideklara na sila ay mga rebelde, bagamat hindi inutusan ng Diyos, nasabihin niya ito sa kanila. Ang totoo, ang instruction ng Panginoon kay Moises ay ipahayag ang kanyang biyaya at ang kanyang awa. Kasi, nagre-rebelde yung mga tao, walang tubig. Nagagalit yung mga tao, walang tubig. Ang reaksyon ng Diyos ay, sige, ibigay ang kailangan nila. Kahit na nagre-rebelde, di ba biyaya yun? Di ba grace yun? Di ba mercy yun? Pero anong nangyari kay Moses? Pinakita ni Moses dito na totoo nagbibiyaya ang Diyos, pero dinungisan niya ng kanyang masamang salita. No? Ng kanyang masamang salita. God was ready to give them miracle of grace, yet it was poisoned with bad speech. Moses set himself up as their judge by declaring them rebels before God and before himself without God's permissions. Alam nyo, ang ginawa ni Moises na ito na sabihan niya mga tao, kayo mga rebelde, na hindi naman sinabi ng Diyos na dapat niyang sabihin, ay pagpapakita din ng rebellion sa kalooban ng Diyos. Pagpapakita din ng rebellion sa Diyos. Kaya, nagkasala si Moises sa pamamagitan ng isang unauthorized speech. Pero meron pa. Tinawag ko itong unauthorized strike. Verse 11. And Moses lifted up his hand and struck the rock with his staff twice. And water came out abundantly, and the congregation drank, and their livestock. Now, siguro maintindihan natin si Moses, no? Siguro, sabihin natin, sobra naman talaga namang hirap naman itong buhay ni Moses sa harapan ng mga mapagreklamong mga Israelita, di ba? Sino ba naman sa atin dito kung lagi ka na lang nirereklamuhan, kung di ka naman talaga mainis, masuya, no? Wala naman sigurong ganun na habang nagrereklamo ang mga tao, nakikiliti ka pa sa reklamo nila. Hindi. Ito, siguro frustrated na talaga si Moses, disappointed na siya, kaya ano ginawa niya? Pinalo niya ng 2 beses yung bato, imbis na magsalita lang siya, kasi ang utos magsalita ka lang, pero pinalo niya 2 beses pa. Lumabas yung tubig, nakainom yung mga tao, maging kanilang mga hayop, pero gumawa si Moses ng isang public sin against God in which, he disrespect God himself. Kaya alam niyo, mga kapatid, maraming pwede tayong aral dito eh. Pero gusto ko mag-concentrate doon sa punto na yung rock ay simbolo sa harapan ng mga tao ng Diyos bilang source and supply ng kanilang pangangailangan. In fact, yung rock, as it were, a picture of God Himself. Di ba sa Bible, mababasa nyo, maraming beses, tinatawag ang Diyos na rock. Kaya nga may kinakanta tayo na Rock of Ages.
Kasi ang Diyos ay tulad sa isang matibay na bato. At pag ginagamit ang salitang rock, pinapakita na ang Diyos ay hindi nagbabago. Nagbabago ang panahon pero nananatili yung itsura ng rock, matibay, matatag, no? Pero hindi lang yung rock na yan ay hindi lang sumisimbolo ng katatagan at kalakasan ng Diyos, kundi ito'y sumisimbolo ng source na ang Diyos ang pinagmumulan ng pangangailangan. Katulad ng rock na yon, nung na lumalabas ang tubig para isupply ang pangangailangan nila para sila'y mabuhay. Now, ito, interestingly, si Pablo sa New Testament, sinite niya itong incident na ito sa wilderness. Yung pagsusupply ng Diyos sa kanila ng pagkain, ng tubig. At merong sinabi siya na worthy of our attention. Nais kong basahin sa inyo, ha? 1 Corinthians chapter 10, verses 1 to 4. Basahin natin. Sabi niya, "For I do not want you to be unaware, brothers, that our fathers were all under the cloud, and all passed through the sea, and all were baptized into Moses in the cloud and in the sea, and all ate the same spiritual food, and all drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that followed them, and the rock was Christ." Napansin nyo? The rock was Christ. Imagine that, brethren. If the rock was the type of Christ and was representing Christ as the source of life and sustenance, He allowed Himself to be struck that they may receive a life-giving water. No? Kung yung bato na yon ay sumisimbolo o larawan ni Kristo, hinayaan niya na ito ay paluin para lumabas ang tubig na nagsusupply ng pangangailangan ng bayan. Now, unthinkable yan sapagkat kung titingnan natin maigi mga kapatid, ito yung larawan na ginawa sa Panginoong Kristo doon sa krus. Si Kristo ay sinaktan, pinahirapan, hinayaan ng Diyos na siya ay maparusahan sa kamay ng mga makasalanan, pero sa pamamagitan ng parusang ito ay nagdulot ng kaligtasan para sa mga makasalanang nanampalataya sa kanyang pangalan. Kaya dito, very unimaginable yung grace na ipinakita rito ng Panginoon. That though Moses disobeyed God by striking the rock twice, imagine mo, twice ba? Instead of just speaking to it, he still allowed the water to flow from it for the rebellious Israel might receive water. And that is grace. That is grace. Unauthorized speech, unauthorized strike. But let's go to the last point, unauthorized shortcut. Unauthorized shortcut. Now, nung makatravel na sila mula doon sa Meriba, ang gusto ni Moses, mag-travel sila ng east. Ang east ba silangan? No? Silangan ng Kadesh. Para maging mabilis yung kanilang travel. Dadaan sila sa teritoryo ng mga Edomites, mga taga-Edom. Actually, mga taga-Edom, mga halos pinsan din naman nila yan. No? Kasi, di ba, si Esau, ang pinanggalingan ng lahi ng mga Edomites, si Jacob, ang pinanggalingan ng lahi ng mga Israelites. Okay? Now, gusto ni Moses na maging mabilis silang makarating doon sa Promised Land. Kaya, ang gagawin niya, dadaan sila sa teritoryo ng mga Edomites. Yan ang pinaka-convenient. Yun ang pinaka-shortest way. Pero yung kanyang request ay hindi pinayagan ng mga Edomites, no? Hindi siya pinayagan. Hindi kayo pwedeng dumaan dito. Sabi niya, pag dumaan kayo rito, sasalubungin namin kayo ng tabak. Now, ito ang gusto kong makita nyo. Hindi inutos ng Panginoon na dumaan sila ron.
there was no command that they will go to that route. Pero si Moses gusto niya maging mabilis. Gusto niya yung convenience. No? Kasi alam mo, sabi, hindi siya makakarating sa lupang pangako eh. Bilisan na natin, baka makarating ako. No? Dadaan tayo ron sa lugar ng mga Edomites. Alam mo, ang isa pang bagay na napansin natin dito, nung hindi pumayag ang mga Edomites, at sabi, sige, sasalubungin namin kayo ng tabak, imbis na mag-pray si Moses at lumapit sa Panginoon, lumapit sila at hingi ng tulong ng Diyos. Kasi sino ba naman yung mga Edomites na yan kung lumaban sa kanila, kung kasama nila ang Panginoon? Di ba? Alam mo ginawa ni Moses? Gumamit siya ng political negotiation. Ipag-negotiate siya. Sabi niya, padayagan niyo na lang kami. Pag dumaan kami dyan, at uminom ng tubig yung aming mga dalang hayop, o may kinain dyan sa daan, babayaran namin. Ayaw talaga pumayag. Alam mo, ginawa ng mga Edomites? Nilabas nila yung kanilang hukbo. Matras tuloy yung mga Israelita. Nag-retreat sila at doon sila dumaan sa dalagang dapat na dadaanan nila. Anong punto rito mga kapatid? Kaya ako binabanggit yan. Moses and Aaron were simulating the attitude of their fellow Israelites to do things on their own. Walang command na doon sila dadaan. Pero gusto niyang maging mabilis, maging konbinyente. Gusto niyang gawin kung ano yung gusto niyang gawin. Ang sabi ng Panginoon, hindi ka na makakarating sa lupang pangako. Kung dito ako dadaan, baka makarating ako. Mabilis yan, no? Pero ayaw ng Panginoon. So, siguro sa pagtatapos, gusto kong sabihin mga kapatid na alam natin si Moses at saka si Aaron, binayaran nila yung kasalanan ng kanilang pagsuway. Both of them were not able to see the promised land. No, tulad ng mga Israelitang nagrebelde sa Diyos. Si Aaron, alam natin ang kwento, umakyat sila sa bundok ng Hor, doon sa tuktok, doon namatay si Aaron at ang pumalit sa kanya ay si Eleazar, yung kanyang anak, para maging high priest. Si Moses naman later on, merong successor na maglilid patungo sa promised land, si Joshua ang pumalit sa kanya. So, anong makikita natin? Yung rebellion laban sa kalooban ng Diyos, isang seryosong kasalanan. Ito ay mai-equate natin sa kawalan ng pananampalataya. Maraming sa panahon natin ngayon, nagkiklaim na naniniwala sila sa Diyos, na siya ang rock and refuge nila, pero pagdating sa kanilang aksyon, mukhang hindi eh. No? Ang otherwise yung action nila. They profess that Christ is their Lord, yet they frequently act according to their own desires without seeking God's will. Di ba ganun na nangyari sa kila Moses? Yung iba naman tinatawag nila ang kanilang sarili na mga tagasunod ni Kristo, pero too often, they serve God according to their own convenience. They still struggle to deny themselves. Of course, we all struggle to that in that area. Pero ang totoong Kristiyano ay may hangarin na maging tapat na tagasunod ng Diyos at handang magpasakop sa kanyang kalooban. Ang totoong leader ay dapat ginagaya niya ang Diyos na isang mapagbiyayang Diyos. No? Si Moses at si Aaron, nabigo silang i-reflect yung aspect ng Diyos na yon. Isang Diyos na mapagbiyaya. Nag-give in sila sa kanilang frustration. Nag-give in sila sa kanilang disappointment. Maraming ganyan. Dahil nakaka-frustrate ang ministry, nakaka-frustrate yung mga taong kanilang pinaglilingkuran. Nag-give in sila. Sumuko sila. Ayaw na nila. O maaaring nag-iwan sila ng mga bagay na hindi maganda. Ang Diyos ay Diyos ng mapagbiyaya. Dapat nagre-reflect sa atin yung biyaya na yan. Tayo ay mga recipient ng biyaya ng Diyos. Lahat tayo rito, kung Christian ka, you are the recipient of His grace. Tayo mga dating rebelde. No? Ang puso natin, nagre-rebelde. Pero ang ginawa ng Diyos, kinilos niya yung puso natin, pinaunawa niya sa atin yung kanyang ebanghelyo ng kaligtasan kay Kristo Jesus. Kasi kung iiwanan niya tayo sa ating sarili, para magpasya, siguradong susundin natin yung dinidikta ng ating makasalanang puso.
Pero ang Diyos sa kanyang awa, binuksan niya yung ating mga mata sa katotohanan. Pinadama niya sa atin na tayo mga makasalanan. At sa pamamagitan ng Espiritu Santo, pinaunawa niya sa atin ang pananampalataya. Binigyan niya rin tayo ng pananampalataya na magtiwala sa ginawa ni Kristo doon sa krus. Yun ay biyaya, mga kapatid. This is grace. At ang sino man na tumanggap ng biyaya na yan, ay dapat marunong mag-extend ng grace sa iba. Everyone who has received such grace must also extend grace to others. Maraming nakaka-disappoint na bagay sa ating paligid. Tama ba? Nadi-disappoint ka siguro sa mga taong nakakasama mo. Nadi-disappoint ka sa mga tao sa paligid mo. Nadi-disappoint ka, maaaring sa mga membro ng pamilya mo. O maaaring mga kapatiran sa iglesia. Maraming nakaka-disappoint. At sa mga panahon ng disappointment, maaaring maging katulad tayo ni Moses, mag-give in tayo sa ating frustration and disappointment. Pero ang paraan para malabanan yan, tumingin tayo sa krus at alalahanin natin ang biyaya ng Diyos. Alalahanin natin na tayo ay mga rebelde, pero tayo ay biniyayaan niya. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lang nagligtas sa atin, nag-sustain sa atin. Ang biyaya ng Diyos ang tutulong sa atin para makapagpatuloy sa ating lakbayin hanggang katapusan. Ang tawag natin sa English dyan ay persevering grace. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po ay manalangin. Salamat sa iyong biyaya. Totoo na ang paghihimagsik ay isang seryosong kasalanan. Ngunit, ang iyong biyaya ay dakila. At ito ay isang bagay na dapat nag-i-emulate sa aming buhay. Kung kami tumanggap ng biyaya, sana ay maging gracious din kami sa iba. Maging gracious din kami sa mga tao sa paligid namin. Maraming mga nakaka-disappoint na bagay. Tulad ni Moises, maaaring na-disappoint siya. Maaaring nag-give in na siya sa frustration niya dahil sa mga reklamo na kanyang naririnig lagi. At dahil doon nakapagsalita siya ng hindi tama, nakagawa siya ng hindi tama, at nakapag-desisyon siya ng mga bagay na hindi ayon sa iyong kalooban. Patawarin mo kami kung minsay nagkakaroon din kami ng ganyang klase ng pag-uugali, Panginoon. At natulungan mo kaming laging bumalik sa iyo, tumingin sa krus. Nandoon, ibinuhos mo ang kadakilaan ng iyong biyaya sa buhay ng iyong mga mananampalataya. At mula roon, ay magsisilbi itong lakas muli. Magbibigay ng sigla upang kami makapagpatuloy at makapaglingkod sa inyo ng may sigla kahit na maraming mga disappointing na bagay sa aming paligid. Magpatuloy kami hanggang sa matapos namin ang aming lakbayin. Pero baka merong dito hanggang ngayon na hindi pa mananampalataya ni Jesus. Maawa po kayo sa Kanya sapagkat wala siyang lalakbayin, kundi ang isang lakbaying patungo sa kapahamakan. Kaya dalangin namin na sana'y agawin niyo po sila sa kapahamakang naghihintay sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng liwanag at maintindihan nila ang Ebanghelyo, maintindihan nila na si Kristo lamang ang pag-asa. Si Kristo na tumanggap ng parusa, tulad ng isang bato na hinampas, ngunit bumalik, lumabas doon sa bato na yun ang tubig na nagbibigay ng buhay. Hinampas si Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo na lumabas sa kanyang katawan, nalinis at naalis ang galit ninyo sa mga makasalanang tulad namin. At dahil doon, ang sinumang nanampalataya kay Jesus ay mapapatawad at ang sinumang nanampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Marami pong salamat sa iyong pagpapala. At naway mauwi sa paglilingkod at mauwi sa kasipagan at katsagang gawin at gampanan ng aming tungkulin anuman ang mga dahilan na meron kami sa aming kapaligiran. Ito ang aming dalangin na may pasasalamat. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.